anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading. Kung positive ba, o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So ang meron tayo dito ay temperance. Tayo siya, ito baliktad, the devil ito, king of wands tayo. Ano tong temperance? So yung temperance, clarify nitong death card. So posible ang reconciliation para lang kasing ano to forgive and forget. So kung sakaling mangyari itong reconciliation sa period na to, so ang dating kasi ending card kasi to kaya sabi ko forgive and forget. Hindi ina-advise na i-continue pa yung connection. Ano kaya yon? Relasyon, friendship, workmate, kapitbahay, grabe naman kung kapamilya. Pero may case na ganun din depende sa toxicity o severity ng problema. Pinahiya daw siya, kaya lang wala akong idea ano ba to. Napahiya o pinahiya, hiniya, ano kaya yun? Ito rin to let go. Ayun letting go. So tungkol saan kaya to? Ano akong makuha ang idea dito? Mukhang ano to may hiniya, may someone na nang hiya, kaya lang wala kang subject kung ano ba to. Sa friendship, career, relasyon, kapitbahay, kadugo. So ano yung panghihiya dito? Ang sabi, paiba-iba daw ang isip. Walang isang salita or parang ang may kinalaman sa inconstancy, unstable or instability. Yan yung laman ng panghihiya. Ngayon, inabando na yung tao dito. So, saan kaya to? Relasyon, friendship,
Wala akong idea. Teka, last na nga. Ito. So, siguro sinabi rin, unstable yung income. Parang minamaliit. Ay. Relationship, romance card kasi ito eh. Inabandon na. Kaloka naman. Pinagpalit sa iba. Ang panghihiya pala dito ay pinagpalit sa iba. Ang reason ay dahil unstable daw yung partner, kaya pinagpalit sa iba. Unstable in a way na unstable ang mind. So paano yun? Palaging problemado. So na-toxic yung partner, kaya pinagpalit. Or unstable ang income, pinagpalit yung bida natin sa mayaman. O unstable ang career, na pa iba-iba ng career, kaya yun, inabandon at pinili ang someone else. Kaloka oh. So ngayon, kaya pala may temperance tayo at death card. May chance na reconciliation, probably manghihingi ng sorry yung nag-abandon. O yung cheater na lang. Nag-cheat. Magsusorry dun sa victim. Siyempre yung victim ay yung Taurus. Whether nangyayari na to o mangyayari pa. Ngayon, ang advice kasi dito, reconciliation to, diba? To death. Forgive and forget. Ganun dating dito. Kaya pala, forgive and forget. Masyadong severe yung nangyari. Mahirap. Yung ganong klaseng sitwasyon. Lalo't pinagpalit at nasirang tiwala. Mahirap na mabuo ulit yung tiwala. Yung mahirap matanggal yung trauma. Kaya yun, doon tayo nag-lead sa forgive and forget. Anyways, ano tong the devil? Kaya baliktad eh. So maraming pwedeng case. Sabihin nating stalker to. Kakaroon ng stalker ang iba sa inyo sa period na to for some reason. Wala silang awareness. Magugulat na lang sila na may nagmamasid pala sa bawat kilos ng iba sa inyo. Hindi ko nga lang masabi kung sino. It's for you to figure out kung sino to. Pero ganun eh. Spying kasi to. Ito toxic energy. Ngayon, ibang case. Ang toxicity dito ay pwedeng may kinalaman sa gossip. So beware. Kaya pala may nagmamasid. Kasi may nagchichika oh. Pwede rin ganoon. Gumagawa ng chika yung nagmamasid. Ngayon, nagbabadya pa lang to. At ito'y may kinalaman sa disagreements, arguments. Hindi ko na i-clarify yan, magtatagal tayo. So, tingnan mo, 10 minutes na to. Kinlarify kasi natin ng mabuti yung kanina, nagtagal tayo. Hindi tayo pwede magtagal dahil
saglitan lang ang ating reading, di na katulad dati na maabot ng halos 30 minutes kasi ubos ang oras ko, isang video pa lang yun. Anyways, ano tong King of Wands? Well, maganda naman yung combination, kakaroon ng strength, confidence, assertiveness, power, self-control. Ang iba sa inyo, i-assert nila yung kanilang rights, lalo pag alam nilang tama sila, o yung iba sa inyo. So, sa madaling salita, hindi madaling mabibilog ang utak ng iba sa inyo, or hindi agad madaling matitake advantage or makokontrol sa period na to. Ganun ang dating. Ngayon, may possibility na hindi na magiging shy type or mag-procrastinate ang iba sa inyo, or sabihin natin may indecision na nangyayari, tinatakbuhan ng iba sa inyo yung mga problema nila, hindi nila maharap. So sa period na to, harapin na nila, magkakaroon na sila ng lakas ng loob para harapin ang bawat pagsubok at 12 minutes na pala to. So, tama na yun. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.